Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na. Talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na yun. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at Gomora. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo muna ang lahat. Mapagpalang hapon po ng Huwebes sa inyong lahat. Ang mabuting balitang hatid po sa atin ng mga pagbasa natin ngayon, naghahari ang kapayapaan sa mga karapat-dapat pakituluyan. Naghahari ang kapayapaan sa mga karapat-dapat pakituluyan. Paano po ba masasabing karapat-dapat pakituluyan ang isang tahanan? Kapag nakikinig po at tumatanggap ang dooy nananahan, pakikinig at pagtanggap. Nakikinig sa mensaheng malapit ng maghari sa kanilang Diyos at tumatanggap sa mga tagapagdala ng mensaheng ito. Ang kasalanan po ng mga taga-Sodoma at Gomora, higit sa ano paman, ay kasalanan laban sa hospitality. Sa halip na hospitality ang ibigay nilang walang bayad, hostility ang isinukli nila sa kanilang mga bisita. Gusto po nila silang abusuhin. Bago pa isilang, kawalang pagtanggap na po ang dinanas ng mahal na pong Jesus Nazareno at ng Holy Family sa panunuluyan. Ganon din sa kanyang public ministry. May sarili siyang mga kababayang hindi tumanggap sa kanya.
Kaya ito rin po ang babala niya sa mga sumusunod sa Kanya. Magpahanggang ngayon, nakikipanuluyan pa rin po siya sa atin. Kumakatok sa pintuan ng ating puso. Nagnanais na dito ay manahan. Gaano po kaya tayo kabukas na tugunin siya at papasukin? Gaano po tayo kahandang makinig sa ibinubulong niya sa atin? Mas magkakapuwang po ang ating kalooban kung gagawin natin ang ating bahagi sa pakikipag-ugnayang ito ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagpupurify ng ating puso. Ito po ang nagtulak kay Saint Benedict at sa iba pang seryoso at sinserong hinahanap ang pakikipag-isa kay Kristo. Sa paggawa at pananalangin, hinangad po niya at ng mga sumama sa Kaniya ang makita si Jesus at makasalamuha sa lahat ng oras ng kanilang buhay. Hindi ba't ito rin ang hangad natin? Kung bakit tayo naririto ngayon? Kung bakit tayo narito kahapon? At kung bakit tayo naririto rin bukas? Dahil gusto natin siyang makaniig ng masinsinan. Sa pagbibigay ng walang bayad, bunsod ng tinanggap din naman nating walang bayad, sumisilang po ang pagpapala. Sa pagbibigay natin ng ating oras, sa pagbibigay natin ng ating mga tinatangkilik at ng ating mga talento. Nalilikha po ang lugar na tutuluyan ng nagpapala. At inaabot ang ibang higit na kailangang mapagpala. Ulitin ko lang Sa pagbibigay ng walang bayad, bunsod ng tinanggap din naman nating walang bayad, sumisilang po ang pagpapala. Nalilikha ang lugar na tutuluyan ng nagpapala at inaabot ang ibang higit na kailangang mapagpala. Huwag po nating isara ang ating pintuan sa biyaya. Baka po bawiin ito at pagpagan tayo ng alikabok sa paa. Nasa kamay po natin ang susi. Umakatok lamang siya. Tayo po ang magbubukas ng pinto. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming mamalayan kayo sa inyong pagkatok. Tumuloy po kayo. Ang amin pong kalooban, ang inyong dambana.